Sa isang liblib na nayon sa paanan ng bundok, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi ng matatanda, tuwing kabilugan ng buwan ay may maririnig na pagaspas ng malalakas na hangin at kakaibang huni ng mga hayop mula roon. Sa gitna ng dilim, may aninong gumagapang sa bubong, mahaba, kumikintab, at parang balat ng ahas. Si Luna, isang tahimik na dalagang bagong lipat sa nayon, ang nanirahan sa lumang bahay. Maganda siya, maputi, mahaba ang buhok, at may mga matang tila ng aakit. Ngunit may kakaiba sa kanya, bihira siyang lumabas sa araw, at madalas ay gabi lamang nakikitang naglalakad sa may ilog. Isang gabi, si Tomas, ang anak ng barangay tanod, ay sinundan si Luna dahil narinig niyang may mga bulong na nagsasabing hindi ito tao. Dala ang lampara, nagkubli siya sa mga talahiban. Doon niya nakita si Luna sa may ilog, nakalublab sa tubig. Sa unay parang naliligo lang, ngunit nang lumiwanag ang sinag ng buwan, tumambad kay Tomas ang katotohanan. Ang ibabang bahagi ng katawan ni Luna ay balot ng kaliskis, at mula sa kanyang bewang pababa ay buntot ng ahas. Nang maramdaman ni Luna na may nanonood, napalingon ito. Ang mga mata niya ay nagningning na berde. Nakakita ka na, sabi niya sa malamig na tinig. Kaya wala ka ng kawala. Sumigaw si Tomas at tumakbo, ngunit parang sinundan siya ng mga kalusko sa damuhan. Kinaumagahan, nakita siya ng mga tao, hindi na siya nagsasalita, at laging nakatitig sa kawalan. Mula noon, walang naglalakas loob na lumapit sa lumang bahay. Ngunit gabi-gabi, sa ilalim ng buwan, sinasabing may naririnig pa ring mga tunog ng ahas na gumagapang sa paligid ng nayon, at tinig ng babaeng mahinhin na humahalimuyak sa dilim.